Magandang umaga po sa inyong lahat, mga taga Mendez, mga kapatid natin sa US, ganun din sa Canada. So, papasalamat po kaming muli sa pagkakataon na tayo po ay makapagbahagi ng kanyang salita. Ngayon po, ang ating pag-aaralan ay yung start right. Kaya, I don't know if you agree with me on earth that while we are here, we are on a journey. Kaya, saan kaya tayo magsisimula ng ating successful journey? Kaya kung titingnan natin, ay mapapansin natin na sa ating journey, kailangan po natin ang right direction. We can only learn from our mistakes at maging magmasid tayo. Also, we can go to the school on the mistakes of others. Pero minsan, alam nyo, ang problema natin, selfish tayo. Tayo ay self-centered. At yan ang totoo. Alam po ninyo, merong isang TV series na ginagawa sila ngayon. Antalang ko, matatapos na ito. Doon po sa Channel 7, yung Heart of Asia. Ang kanila pong pelikula ay ang Castle, Sky Castle. Kaya alam nyo, mapapansin niyo yung mga tao dito ay mga family. They had dreams, prestige, yung mga magulang nila willing talagang gumastos, gawin ang lahat to make their families na manatili sa itaas hanggang sa isang araw, sa dami ng issues, alam po ninyo, sila nagsisiraan. Pero alam nyo, ang maganda rito, doon pala sa pamilya, marami tayong matututuhan na kailangan nating itackle. Kaya't alam nyo, isang araw, alam nyo, nakalimutan nila yung value. Nakalimutan nila yung morality. At alam nyo, ang pumasok sa kanilang mga puso ay yung pagiging sakim. Gusto nila yung kanilang mga anak ay makapag-aral sa isang school, maging successful, maging doctor, maging lawyer. At alam nyo, maganda naman yan eh. Wala naman tayong ninais kundi to become a better family and to value friendship. Kaya saan ba tayo pinagtatawanan? Sa mali o sa tama? Kaya alam nyo, maganda yung isang araw dumating sa atin yung correction. Alam nyo, minsan kailangan pang merong mamatay, merong makulong para magising tayo sa katotohanan na makita natin ano ba talaga yung issue na dapat nating gawin sa ating pamilya para sila ay hindi lang mag-enjoy. Ang sabi po sa Deuteronomy chapter 7 verse 9, talastasin mo nga na ang Panginoong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iingat sa tipan at alam po ninyo ang kanyang kagandahang loob sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad sa Kanyang mga utos hanggang sa isang saling lahi. Kaya kung interesado tayong ipabatid ang positive value system sa ating mga anak, ay magsimula tayong una, we have to start right. Kaya gusto ba natin na magkaroon ng magandang impact ang buhay natin sa ating mga anak? Mga buhay natin sa labas ng ating tahanan, sa buhay ng mga kaibigan at sa mga taong makikilala natin. Sabi nga, we want to make a difference in the future of our children. Una, ay konsidera natin ang panahon. At alam po ninyo, napakabilis ng panahon. Alam nyo, sabi nga doon sa Ecclesiastes chapter 3 verse 2, sabi doon may panahon ng kapanganakan at may panahon ng kamatayan. Ang ibig sabihin dyan, hindi po tayo mananatiling buhay sa mundong ito. Kaya, ikonsidera natin ang panahon sapagkat maikli lang yung ating paglalakbang. Bago pa man tayo mag-asawa, kung ikaw ay mayroong kapareha,
at magkaiba ng paniniwala, prinsipyo, relihiyon, ibig sabihin, baka delikado. Kahit pa talakayin nyo, bago mag-asawa, importante ito dahil sa darating ng mga panahon na nagkaanak tayo. Hindi po palaging pera. Sabi nga, money is the root of all evil. Pero alam po ninyo, hindi po ang money ang ibig sabihin dyan ay kundi yung for the love of money is the root. Hindi po yung money. Sapagkat alam nyo, kailangan natin yan upang mabuhay tayo. Pero hindi ibig sabihin dyan, kailangan maging sakim tayo. At alam po ninyo, kailangan sa paglaki ng ating mga anak, bago pa nga tayo mag-asawa, pag-aralan na natin siguro marahil. Kasi alam nyo, ang pinakamagandang simula, kung kayo po ay mag-aasawa, simulan nyo na kayong mag-asawa Magsisimula pa lang ay magkapareha na kayo ng paniniwala at nais nyong mapaglingkuran ng Panginoon. Parehas kayo ng panalangin. Parehas kayo ng pagnanasa. Kaya't kung ganyan ang ating gagawin, ay hindi mahirap maging successful ang ating family. Next, sabi doon, ang sunod ay take a look in your environment. Alam nyo, kung kayo ay mag-aasawa, dapat i-consider natin yung titirahan nila. Hindi lang po yan, kundi sa paligid ng ating tahanan, sa loob man ng tahanan natin. Kung may computer, may TV, yung mga magiging kaibigan nila, at gayon din yung mga magazines, yung cellphone, alam po ninyo, mga bagay na hindi dapat makita. Alam nyo, kahapon lang, ay meron pong isang bata at the age of 19 namatay, inatake. Alam niyo ang kanyang ginagawa? Mag-cellphone, maghapon, maglaro, mag-online. At alam niyo, hindi po masama ang cellphone. Ang kailangan lang ay tamang paggamit. Kaya dapat ay titingnan natin ano ba ang nagiging impluensya sa ating mga anak. Maging mga makakasama natin. Halimbawa, kung may pera naman tayo, pwedeng babysitter, mga kalaro, mga kabataan sa paligid. At alam po, marami po magkakabarkada. Hindi naman natin nakikita pagtalikod nila ang kanilang ginagawa. Mga bagay na pinanonood nila sa computer o sa cellphone. Kaya alam nyo, malaking hadlang para mapalaki natin ang ating mga anak na nasa tama kung hindi natin itatama sa kanilang paggamit. Alam po ninyo si Steve Jobs, kilala ng marami yan, namatay na po siya. Siya po isa sa mga author ng Apple computer. Pero alam po ninyo, yung mga anak niya, hindi niya pinagamit ng computer, hindi niya pinagamit ng cellphone, bagaman siya ang author nito. Alam po ninyo, ang ginawa niya, kung ano yung pag-aaral na dapat pag-aralan ng mga bata, doon muna siya nagsimula. Yung kanilang kwentuhan, paggabay, yan po ang kanyang ginawa. Kaya maging siyempre, yung mga grandparents, tingnan natin, ano yung nagiging impluensya nila. Then, pangatlo, ay evaluate natin ang positive biblical teaching, Christian values, na ating itinuturo sa kanila. Alam nyo, mahalaga yan. Dahil sa kung paano natin sila pinalalaki. Alam po ninyo, doon po sa Proverbs chapter 26, sabi doon, 22 or 26, teach your child the way they should go. So, mahalaga po yan sa ating buhay. Kaya yung teaching, Christian values na itinuturo, kaya, alam nyo, palagi ba tayo sa church on a regular basis? Inaakay ba natin sila? Kasi alam nyo, yan ang pinakamahalaga. Kasi ako, nung mga bata pa po yung aming 3 anak, sama-sama kami sa church. At alam nyo, pagkatapos nung saka pa kami lalabas, kakain sa McDonald's or sa Jollibee. At siyempre, may panahon kami ng kwentuhan. Alam nyo, pag lumaki ng mga bata,
alam nyo, nagbabago, nagkakaroon sila ng sariling mundo. Kaya titingnan natin yung positive impact. Meron ba tayong devotion sa ating mga tahanan? Meron ba tayong Bible stories? Maaaring negative or positively, ang pinakamalupit na pwedeng impact sa buhay ng mga bata ay ang example ng mom and dad, ng tatay at nanay. Ang tatay, ang impluensya niya, alam nyo, hindi masyadong malaki dahil sa, alam nyo, ang tatay, medyo tahimik lang yan sa ating tahanan. Pero, higit sa lahat, alam nyo, ang malaking impact sa ating mga tahanan ay yung nanay. Alam nyo, merong isang kwento, at ito po ay patungkol kay Thomas Edison. Alam nyo, isang araw, si Thomas Edison, pinadala ng kanyang teacher ng isang sulat at pinabasa sa nanay. At alam nyo, sabi niya sa kanyang anak, kay Thomas Edison, sabi niya, ano po ba yung sinasabi ng aking teacher? Sabi niya sa kanyang anak, alam mo anak, sabi ng teacher mo, genius ka pala. At alam nyo, hindi sapat yung kanilang education para turuan ka. Kaya ang kanilang sinabi, dito na kita turuan sa bahay. At alam nyo, ang naging teacher ni Thomas Edison ay ang kanyang nanay. After that, nang mamatay ang kanyang nanay, alam po ninyo, nakita niya ang resulta ng sulat. Kaya ganito, ang sabi doon ay kasi ibig sabihin, merong diferensya ang bata. Pero alam nyo, sa mga dumaang panahon, dahil sa impact ng kanyang nanay, alam nyo, naging magaling na inventor si Thomas Edison at kinilala ng mga tao. Kaya alam nyo, ang mahalaga sa ating buhay ngayon, di ba, ay ang to pursue intimacy with God. Kasi yan lang ang ating pwedeng magawa. Kung ano naging impact ng ating, kung na-evaluate natin ang nangyari sa ating paligid, ay higit sa lahat, alam nyo yung kung paano natin sila pinursue yung intimacy with God. Kaya, evaluate natin. Maging yung positive value. Sabi po sa Psalm 27, verse 11, because of my adversaries, show me your way, Lord, and lead me on a level path. Ayan, yan pinakamahalaga. Alam po ninyo, kung makita natin ang nais ng Diyos para sa ating buhay. At gabayan tayo sa ating lalakaran. Sapagkat alam nyo, ang kailangan natin ay yung malinaw na salita ng Diyos. Kahit kung gusto natin, simulan ng tama, start to know God. Dahil the purpose of our life is greater than our personal fulfillment. Yung peace of mind at yung katuwaan higit sa ating career, pangarap at ambition. At kung nais natin to, simulan nating hanapin ang Diyos. Ang paghahanap ay parang puzzle kung saan tayo magsisimula ng ating sarili, saan tayo at kung paano. Kaya nga ang tanong, what do I want? What shall I do? Ang Diyos lamang ang pwedeng magbigay ng direksyon. Ang sabi po sa John 6:40, for this is the will of my Father, that everyone who sees the Son and believes in Him will have eternal life, and I will raise him up on the last day. Anong ibig sabihin dyan? Mga kapatid, ang kailangan, hanapin natin at manampalataya sa ating Panginoon sapagkat, alam nyo, pag dumating ang panahon na tayo ay namatay na, ang kailangan natin ay katiyakan doon sa langit. Kaya't nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat
bagay na may buhay. Ayan. Kaya, tingnan natin, na maging ang ating hininga. Kaya, sabi nga, dun sa isang paglalakbay, you cannot arrive at your life purpose by starting at the wrong direction. Start to know God. Begin with God. Because you were made for God until you understand that life will never make sense. Open your heart to God and receive Him as your Lord and Savior. Kaya alam po ninyo, si Apostol Pablo sabi doon sa Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life, yung buhay niya ngayon. I now live in the body. I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Kung titingnan nyo, ano ba ang pinanggalingan ni Apostol Pablo? Alam nyo, leader siya ng mga Pharisees. He is a leader of one of the biggest ng panahon nila ng relihiyon. Pero hindi po yung relihiyon na kanyang sinamahan ang nagligtas sa kanya on the way to Damascus. Nakilala niya si Jesus, tinanggap niya sa kanyang puso, nalaman niyang tama, and after that, alam niyo, ito na yung kanyang naging buhay. Sapagkat nalaman niya, dati pinapatay niya ang mga mananampalataya, yung lahat ng member ng The Way. Pero nung makilala niya, nasabi niya, I am crucified with Christ. Kaya, if we would only know, if we would only know Jesus, sabi nga, ang sabi niya doon sa John, chapter 6, sabi doon, if we would only come to Jesus, ang sabi doon, I am the bread of life. Whoever comes to me will never be thirsty. Anong napakaganda. How amazing that a relationship with Jesus can provide constant nourishment in our everyday life. Kaya yung hinahanap natin, at magsisimula tayo kay Jesus, when we start right with God, makikita natin ang napakaganda na buhay natin. Kaya kung meron pa kayang katulad ang ating Panginoong Yesus na makikita natin, ay wala na po. Bagaman, sabi nga, isang araw dumaan ang Diyos sa isang madilim na bundok. Sabi doon, He is Jesus. And take time to find Him. Ngayong umagang ito, kung tatanggapin nyo lang si Jesus, you can start right with God. At kung paano si Pablo, sabi niya, I am crucified with Christ. Makikita nyo ang halaga ng buhay. Alam nyo, ngayon, pag nakita nyo yung konklusyon ng Sky Castle, hindi po babagsak ang mga bahay. Yung kanilang mga tahanan. Natuto sila at naging masaya ang kanilang tahanan. I hope napanood nyo yan. At alam nyo, ang mahalaga dyan yung mensahe. At sa Biblia, alam nyo ang pinakamahalaga, the message of God to our life na minsan pinanganak tayo, darating tayo sa kamatayan. Nanda ba tayong tanggapin si Kristo bilang ating Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay? Sa umagang ito, kung yan ang nais nyo, sandali tayong yumukod at manalangin at buksan natin ang ating puso kay Kristo. Sabihin natin, Panginoon, dakilang Diyos, tinatanggap kita bilang aking Panginoon, tagapagligtas at hari ng aking buhay. Gusto kong simulan ng tama ang aking buhay. Gusto kong simulan ng tama ang aming tahanan. Nais ko maligtas ang aking buong sambahayan. Nais ko maging ang aming mga kapitbahay, kapatid, mga kamag-anak, ay maibahagi ka sa kanila sapagkat alam namin, totoong-totoo ka. Alisin mo ang hiya sa amin at maibahagi namin na ang tunay na kasiyahan at kaligayahan ay matatagpuan lamang kay Kristo. At ito ang simula. Tama, karapat-dapat.
Maraming salamat po, Panginoon. Purihin ka sa umagang ito. At amen at amen. Kung yan po inyong ginawa, mga kapatid, mga minamahal, ay nagsimula kayo ng tama. At inaasahan ko, patuloy niyong susundan ang ating programa. At kung nais po ninyong tulungan ang ating gawain, ay mangyaring makipag-alam lang po kayo sa amin sapagkat para sa gayong paraan, maabot natin ang mas maraming mga kaluluwa at madala natin sa Panginoon. Magandang umaga po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Muli, sa susunod na linggo, magsama-sama tayo para sa ating programa, ang Cornerstone Fellowship for Jesus. Maraming salamat po.